Sabihin na nga natin kung ano mga pangalan ng inyong mga franchise. Bigyan natin sila ng ideya para kung may inipon na sila, makapamili na sila. Makautang na sa video. yung clients na new franchise that are involved in food, punta muna tayo sa medyo maliliit. Mga concepts, no? So, nandyan yung Scramble King, Kuya's Fresh Lumpia, all vegetarian yan. Masarap yan, natikman ko yan. Natikman mo na yan. Croquetin, mga croquette siya. Ano yung croquette siya? Parang German croquette. Fried mashed potato siya. Potato balls, kumbaga. Ganon. And then we also have Chico Country na fried chicken ang sinaserve niyan. Magic Melt na ang binibenta niya primarily is special ensimadas and Cebu delicacies. We also have Pixie Sinugba. Alam natin yan. Pixie Sinugba. Sana pala nagdala ka yan. Gutom na mi. Tom Jones na ako. Next time. Meron din tayong 3M Pizza. Kilala ko yan. Bata pa tayo. Popular talaga siya. Tapos, on the restaurant concepts naman na medyo mas malaki-laki yung investment, we have Slice and Dice. Ito yung nakikita natin na affordable steaks, yung mga 99 pesos steaks. So, andyan yan. We also have Chibo Grill, na ito naman ang kwento nito. Filipino food ang offerings niya, pero nag-start siya from sa US. California, then pumunta siya dito to set up yung Tribo Grill. And then, ano pa ba ang food natin? Inasal at iba pa. So, yan, chicken inasal ang food dyan. And yung Ants Bread Factory, bake shop naman siya. So, yan yung mga food concepts natin. Yeah, Sir Ruel, tanong ko lang kasi yung iba sa atin, medyo hindi pa ganun ka-familiar sa franchise, especially iba nating OFWs. Paano mo sila ma-ascertain, like, ano ba yung success rate ng franchise pagdating sa, sa business? Good question. Kasi di ba usually mag-start up, alam natin yung sari-sari store. Pagdating sa franchise, bakit ako mag-franchise? Maglalabas ako ng about 100,000 or 20,000. Anong advantage? Okay. Ang advantage natin sa pagpa-franchise is parang tuition na rin siya or madja-jump start yung pagnenegosyo nyo na papasok kayo sa negosyo na may training kayo, may magtuturo sa inyo, may gagabay sa inyo. Guided sila, in short. Kasi magtayo ka ng sari-sari store, anong paninda ba ang pwede mong ilagay? So mag-iisip ka, delata, noodles, soft drinks. Mag-iisip ka pa ng madami. However, sa franchising, and ang statistics nito from the Philippine Franchise Association is that pag tayo nag-franchise ngayon, ang success rate niyan 10 years down the line is 90%. Ang traditional businesses, ang success rate niyan over the same period of time is around 25%. So, ang na-eliminate kasi sa pag-franchise ay yung guesswork, trial and error na yung mga franchisor dinaanan na nila yan. So ang ipapasa sa inyo meron ng knowledge, develop na siya. Correct. Okay. Jonas, gusto ko naman tanungin si Miss Rose, matagal na bang may ganitong proyekto or programa ang video? Kasi parang ito na nga, may franchise tayo nagagabayan yung mga gustong magnegosyo. Kayo dyan nagre-remind sa matagal na ba? Kasi nakakalungkot na mayroon pa rin mga OFWs na nag-ipon, nangarap na magkanegosyo, but the end of the day sumablay, luhaan sila. Matagal na ba kayo na kumbaga merong ganyang programa para sa kanila? Actually, matagal na po kami may programa para sa OFWs and beneficiaries. Number one, bago nag-iisip pa lang sila na mag-apply papunta sa ibang bansa, nagpa-partner kami with Philippine Overseas Employment Administration sa pagko-conduct ng financial literacy lectures sa mga nag-iisip pa lang mag-abroad. So, normally, ginaganap to sa SM malls, no? So, iba-ibang SM malls. Pangalawa is yung sa pre-departure orientation seminar. Andiyan ka na, paalis ka na, ito na yung mandatory seminar bago ka umalis. So, meron tayong slot sa mga PDOS providers wherein tinuturuan natin sila on how to manage finances. So, yun yung effort natin para sa OFWs. For the beneficiaries naman, meron kami mga events or caravans sa SM malls, yung mga asawa ng mga seafarers, pumupunta-punta kami sa provincial areas para magturo kung paano pangalagaan ang perang pinaghirapan. Tinuturo nyo rin ba sila o in-encourage magnegosyo? Yes, no. Actually, ang una namin tinuturo is mag-save para kailangan pangarapin mo rin na balang araw
ay mamamahinga ka na lang sa Pilipinas. Hindi mo dapat parating Correct, pangarap correct. forever ka magiging OFW. Wala namang forever contract. So, i-prepare mo yung pera mo, number one, either sa investment, pangalawa, sa mga negosyo kung saan magkakaroon siya ng long-term na benefit. Sa Ito ba yung Asenso Kabayan program? Yes. Sa Galing ko. Sige, oo go. nga. Sa Segway. Sa Asenso Kabayan program, binibigyan namin ang mga OFWs at beneficiaries sa mga tools, no? For example, Mr. Ruel. Mr. Ruel, meron siyang mga franchising na mga companies or business. Meron kaming business loans, personal loans. Sa mga gustong magkaroon ng pangarap nilang bahay, meron kaming housing loans, car loan para sa mga nangangarap magkakotse. Pero tayo, no, in-encourage natin muna, wag mo na bumili ng bonggang-bonggang car o bonggang-bonggang bahay. Di ba, Mr. Ruel, dapat negosyo muna yung pera. Wag muna yung... Kala ko segunda mano muna. Pwede rin. Ba, kung hindi pa Pero kaya sakit sa yun. ulo yung segunda mano. Teka muna. Anyway, Tita Lu, since 10:30 na, mahaba pa Oo po yung nga. ating oras. Magbe-break lang muna tayo, and ang BDO pala is ginawaran kayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil doon sa inyong napakagandang programa para sa mga remittances ng ating OFW. Sasagutin mo yan makalipas ang ilang paalala. Sige po, magbe-break lang po kami. Piolo Pascual po. Gaya ng ating mga kabayan, naging OFW din ako. Nagsikap at nangarap gaya nila. Kaya nakikiisa ako at ang BDO Remit sa kanilang pag-asenso. Sa BDO Remit, sigurado ang remittance. May kabayan savings na tulong sa pag-iipon at kabalikat mo sa pagpundar ng bahay at kotse. Dahil ang BDO Remit, di lang daanan ng pera, daan sa pag-asenso. BDO, we find ways. Member PDIC. Maximum insurance deposit for each depositor, 500,000 pesos. Si Edith Atruena, caregiver sa abroad. Napadala ko ng panggasto sa bahay at tuition ng mga kapatid ko. Ako, tulong sa bahay at ipon ko sa SSS. Pwede din ba ako dyan? Oo naman. Bukas to sa ating mga OFW. Napakadaling maghulog. Pwede sa internet o sa mga remittance centers. May SSS FlexiFund din ako. Dagdag ipon. Mag-iipon na rin ako. Buti na lang may SSS. Panatag ang loob ko sa paghahanda ng kinabukasan. Ang SSS, kabalikan natin. Sa panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Di kayo bibiguin. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. 32 minuto makalipas sa ika-10 na umaga. DZAR Balita. Ilang lugar sa Mandaluyong at Makati City walang ilaw. Report ni partner Jimmy Mendoza. Jimboy. Sa Parjonit, pasamantalang mawala ng kuryente ang ilang lugar sa Mandaluyong at Makati City ngayong araw. Ayon sa Meralco, ang mga apektadong bahagi na mawawalan ng kuryente ang lugar ng Tamarin Street hanggang sa Maclean Road na nagsimula kaninang alas 9 ng umaga at ito'y tatagal hanggang alas 3 ng hapon. Samantala sa Mandaluyong City naman, apektado ang bahagi ng New Rockville. Mawawala naman ng kuryente simula mamayang alas 11 ng gabi at ito'y hanggang alas 5 ng umaga sa ang barangay Highway Hills. Ang naturang power interruption ay bunsod ng pagkukumpuni ng mga kable ng kuryente sa lugar kung kaya humihingi muna pansamantala ng pamanin ang pamunuan ng Meralco sa mga apektadong lugar. Samantala para dyan, bago ako magpaalam sa ere, ay pagbati muna kay Dave Gardani ng Stone Angel na regular nakikinig sa DZAR Sunshine Radio. Jimmy Mendoza para sa Alternative Radio, DZAR Sunshine Radio, patong sa balita at serbisyo. Maraming salamat partner Jimmy Mendoza. At yan po ang balita sa oras na ito mula sa News Center. Inyong ka-partner John Deon. DZAR Balita. Awit tayo where beer is cold while the mood is warm and food so great like music that's fun to Cowboy Grill at Cowboy Grill. See you with
Cowboy Grill. Dine fans stay lively at Cowboy Grill Bar and Restaurant. Visit us at Cowboy Grill Mabini, Malate, UN Avenue, Las Piñas, and the newly opened Cowboy Grill in Quezon Avenue, corner Timog Avenue, Quezon At City. Paramount Life and General Insurance Corporation, madaling umusad ang buhay kahit may pagsubok. Anak, don't worry. May Paramount Edu plan ka. Ay, may bangga. Buti na lang. Meron Paramount Car Accident Plan. Kuya, may pang-medical na tayo kay Mama. Kasama niyo kaming naghahanda at nagpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation. Madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak ang makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7442. Sunshine Media Network International. Brace yourself. The fastest growing Filipino multimedia network reaching out to the whole world. Muli nating balikan, Bayaning Manggagawa, Bayaning OFW. Okay. Nagbabalik po ang Bayaning Manggagawa, Bayaning OFW. Marami tayong mga hanging at kailangang mabilis tayo para ma-accommodate natin lahat sila. Alright, yung kanina, yung hanging natin before na nag-break tayo for news, yung paggagawad sa inyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas bilang top commercial bank for OFW remittances. That's for 2010. Yes. Yes. Hindi lamang for 2010, nakamit na rin namin yung pinakamataas sa parangal. Ito ay for being the top commercial bank for 3 consecutive years. So, ito yung 2008, 2009, and 2010. Saan ka pa? Saan naman kahit sa corner, puro BDO na yan. Yung security bank na yun, di ba? Tapos si Papa Pipa yung endorser niya. Kahit saan nga. Sa Hong Kong nga, may BDO. Pa-picture nga ako, gulat ako, may BDO dito. Di ba doon? Okay. So, dahil dun sa inyong mga programa na yan para sa ating mga OFW, yun yung dahilan kung bakit kayo ginawaran at kinikilala ng BSP. Yes. At bukod na rin doon, siguro yung remittance network natin sa ibang bansa at saka yung network natin dito. Napakabilis magpadala. Dito naman, napakadaling magtanggap ng pera.